It's a season of loving, it's a season of giving. O, 'di ba? Merry Christmas sa inyong lahat at narito na naman pong muli ang inyong one and only Mama Mia at maghahatid na naman ng panibagong kwento na alam kong makakaantig at makakapagpakilig sa inyo. Nako, eto na po, wag na nating patagalin pa ang ating tampok na kwento for today's video dito lamang sa Dear Mama Mia. Maaring maraming mga alaala ang kaakibat kapag narinig natin ang salitang Pasko. Meron sa atin na na-excite kapag ito ay parating na. Dahil ibig sabihin, panahon na naman na magkita-kita ang mga napaghihiwalay na pamilya at mga mahal sa buhay. Pero paano kung sa Kapaskuhan mo naranasan ang pinakamasakit na alaala ng buhay pag-ibig mo? Dear Mama Mia, ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo, ayoko talaga ng Pasko. Hindi dahil sa wala kaming handa at hindi dahil sa mahirap kami. Ayoko ng Pasko dahil dito ko po unang naranasan kung paano ang sobrang masaktan. Ako po si Hana at sisimulan ko ang kwentong ito 27 taong gulang lamang ako. Single noon at nagtatrabaho sa isang maliit na bookstore sa may gilid ng bayan. Kung tutuusin, Mama Mia, tahimik lang po ang buhay ko. Paulit-ulit lang ang routine ko sa araw-araw. Gigising, papasok sa trabaho, uuwi at matutulog. Wala akong hinihintay na milagro sa buhay, lalong-lalo na tuwing Disyembre. Tuwing papalapit na kasi ang Pasko, kung yung iba sa inyo nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin, ako naman pakiramdam ko ay tila mas bumibigat ang aking kapaligiran. Mas maingay ang paligid, pero mas tahimik ang loob ko. Habang yung iba ay excited sa pagbili ng regalo, excited sa pagpaplano kung ano ang ino-Noche Buena, ako naman ay excited lang na matapos ang buwan at ang taong kasalukuyan. Noong araw na yun, Disyembre 12, malamig ang simoy ng hangin. May mga ilaw na noon sa kalsada. May mga bata na pong nagkakantahan ng mga Christmas songs. At may mga magkasintahang magkayakap habang naglalakad, na animoy binibigyan ng init ng katawan ng isa't isa dahil nilalamig na sa amoy na dala ng Disyembre. Nasa loob ako ng bookstore noon, nag-aayos ng mga libro nang may biglang pumasok. Hindi ko siya agad tiningnan, Mama Mia. Sanay naman na ako na marami talagang customer ang pumapasok, lalo na tuwing Disyembre dahil marami ang namimili ng libro bilang panregalo. Excuse me, sabi nung boses. Mababa, malumanay, parang hindi nagmamadali. Pag-angat ng ulo ko, ay doon ko siya unang nasilayan, Mama Mia. Matangkad na lalaki. Simple lang ang suot niya. May suot siyang jacket na parang luma na pero malinis naman. At ang mga mata niya, napaka-maamo. Napaka-lambing kung tutuusin. Parang tahimik lang siyang lalaki. Pero aninag mo naman ang kaniyang kabaitan sa amo ng kaniyang mukha.
May hinahanap ka po? Tanong ko. Ngumiti siya sa akin. Hindi yung pilit, hindi rin naman yung sobra. Yung tipong ngiti na parang naiilang na hindi. Ah, naghahanap kasi ako ng mga Christmas cards. Yung simple lang, sagot niya. Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit pero tila may kumurot sa dibdib ko. Simple lang. Parang ako? Meron po doon. Sabi ko sa kanya sabay turo ng mga kinaroroonan ng mga Christmas cards. Lumapit siya doon sa tinuro ko. Pumili. Pagkatapos ay bumalik na sa counter. Para kanino po? Bigla kong naitanong sa kanya. Hindi ko alam kung bakit umandar ang pagka-osyesera ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Ewan ko kung bakit naitanong ko yon sa isang estranghero. Napatingin siya sa card, huminga ng malalim. Para sa babaeng matagal ko nang minamahal. Sagot niya. Masakit palang marinig ang mga salitang iyon, Mama Mia. Kahit na hindi naman ikaw ang nakakaranas ng mga pinagdadaanan niya. Ewan ko, parang may halong bigat kasi yung pagkakasabi niya sa akin. Ngumiti lang ako. Professional na ngiti. Kunwari, hindi mapagmasid. Kunwari, hindi ko siya pinagmamasdan. Ang swerte niya, sabi ko. Napatingin siya sa akin, parang may gustong sabihin, pero matipid lang ang kaniyang sinabi. Hindi rin, hindi niya kasi alam eh. Tahimik kaming dalawa. Pag-abot ko sa kanya ng kaniyang resibo, nagkasabay ang mga kamay namin. 1 segundo lang naman yun, pero sapat para makaramdam ako ng init. Salamat, sabi niya. Maligayang Pasko. Sagot ko naman kahit hindi ko naman talaga ramdam ang aking tinuran. Paglabas niya ng bookstore, hindi ko alam kung bakit pero sinundan ko siya ng tingin. Hindi ko alam ang pangalan niya. Hindi ko alam ang kwento niya. At lalong hindi ko alam na siya pala ang magiging dahilan kung bakit matututunan kong mahalin ulit ang Pasko. Oo, Mama Mia, ang Pasko ko kasi ay napakasakit mula nung nag-break kami ng first boyfriend ko. Alam mo kung bakit? Kasi Paskong Pasko, December 25 talaga, nung mahuli ko siya na may iba palang kinahuhumalingang babae. Kaya pala ayaw niya akong puntahan sa bahay namin. Kaya pala ayaw niya na pumunta rin kami sa bahay nila. Pareho naman kaming legal sa pamilya ng isa't isa. Yun pala, dahil may iba siyang dadalhin. May iba na pala siyang pinapakilala sa kanyang mga magulang. Hindi ko pa man lang alam na nakikipag-break na pala siya sa akin. Ang Paskong yun ay ang pinakamasamang Paskong naranasan ko. Napakasakit, Mama Mia. Sobrang sakit na maloko ka ng taong inaakala mong mahal na mahal ka. Kaya naman simula noon ay tinigilan ko na ang pagse-celebrate ng Pasko. Simula rin noon ay hindi na po ako nakikipag-date. Hindi na rin po ako nagkakaroon ng crush. Parang bigla akong naging man-hater dahil sa ginawa ng ex ko. Never kasi in my wildest dreams na naisip kong lolokohin at pagchichitan ako ng lalaking mamahalin ko. Akala ko kasi dati, Mama Mia, binigay ko naman ng lahat. Ginawa ko naman ng lahat, kaya wala nang rason pa para magloko siya. Pero mali. Nagloko pa rin talaga siya. At yun ang dahilan kung bakit naging man-hater ako.
Yun ang dahilan kung bakit ayaw ko ng Pasko. Pero Mama Mia, sa araw na yon, nung araw na makita ko ang matangkad na lalaking yon, lalo pa nung sinabi niya sa akin kung para kanino yung Christmas card na binili niya, parang may nag-iba sa aking damdamin. First time ko pong makakita ng ganun kasincere na lalaki. Kaya na lang bigla kong nasabi na napakaswerte ng babaeng minamahal niya. Kasi kung tutuusin, nabibilang na lang yata sa daliri ang mga lalaking sincere at totoong nagmamahal sa panahong ito. Sa totoo lang, secretly, nahiling ko sa sarili ko na kung sana ganong lalaki lang ang ex ko, baka ikinasal na rin kaming dalawa. Akala ko doon na lang magtatapos ang lahat. Bilang isang customer na bumili ng isang simpleng Christmas card. Pero mali ako, Mama Mia. 3 araw matapos ang una naming pagkikita ay bumalik siya. Hapon yun, tahimik ang bookstore. Walang masyadong tao dahil malamig at medyo umuulan din sa labas. Nasa likod ako at nag-iimbentaryo ng mga bagong dating na libro nang marinig ko ulit ang isang pamilyar na boses. Ewan ko ba, sa dinami-dami ng mga lalaking nagpupunta sa bookstore, parang na-memorize ko agad ang timbre ng kaniyang boses. Hello? Hindi ko alam kung bakit ko agad nakilala ang boses niya. Pero nanayo agad ang mga balahibo ko sa katawan. Pagharap ko ay nandun siya. Pareho pa rin ang suot niyang jacket. Medyo basa ang buhok niya at may hawak siyang kape. Ah, ikaw ulit, sabi ko. Pilit na nagiging kalmado. Ngumiti siya, Mama Mia. At ngayon, hindi na nag-aalinlangan ang ngiting iyon. Parang ang ngiting iyon ay iniaalay niya talaga sa akin. Wala naman akong bibilhin pero lumalakas kasi ang ulan. Pwede bang magtagal dito sa loob ng konti? At saka, pwede bang magkape dito? Alam ko kasi bawal eh. Magpapalipas lang sana ako ng ulan. Oo naman. Actually, hindi naman talaga bawal. Basta wag mo lang matapunan ng kape yung mga paninda namin. Diyan ka na lang oh. Umupo ka na lang dyan, sabi ko, sabay turo sa kanya ng isang upuan na malapit lang sa may pinto. Umupo siya doon, Mama Mia, tapos kumuha siya ng libro. Hindi naman niya binasa agad. Tumingin lang siya sa labas, sa mga ilaw ng kalsada na nangingintab lalo dahil sa ulan. Ilang minuto ang lumipas, hindi ko alam kung sino ang naunang bumasag sa katahimikan naming dalawa. Ang natatandaan ko na lang ay yung tanong niya. Lagi ka bang nandito? Halos, dito na rin yata ako tumitira eh, sagot ko. Mag-isa? Tumango ako. Ganon din ako, mag-isa, pero sanay na. Sabi naman niya. Hindi ko alam kung anong isasagot sa kanyang sinabi kaya natahimik na naman kami. Pero hindi naman awkward yung katahimikan. Parang 2 tao lang kaming parehas pagod at parehas sanay na mag-isa. Ako nga pala si Paulo, bigla niyang sabi. Napangiti ako ng bahagya. Paulo. Ako naman si Hana, sagot ko. Bagay sa'yo pangalan mo, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit ako namula. Mabilis siyang tumayo nang tumigil ang ulan. Salamat sa pagpapatambay sa susunod ulit. Hindi ko alam kung biro iyon o pangako, pero kinabukasan ay bumalik siya. Pagkatapos ng araw na yon, kinabukasan ulit ay bumalik na naman siya. Minsan, bibili siya ng kung ano-ano. Stapler, masking tape,
ballpen, libro. Minsan naman uupo lang at magkukwento. Sabi niya nagtatrabaho daw siya bilang delivery rider. Wala na raw ang nanay niya. Umalis na rin daw ang tatay niya sa puder nila simula pa nung bata siya dahil sumama ito sa ibang babae. Hindi ko na siya tinanong kung bakit siya bumibili noon ng Christmas card at hindi rin naman niya tinatanong kung bakit mag-isa lang ako ngayong Kapaskuhan. Hanggang isang gabi bago siya umalis ay bigla siyang nagtanong, "Hana, kung hindi naman kalabisan sa'yo, pwede ba kitang ayaing magkape?" Napatingin ako sa kanya. Hindi ako sanay ng ganon, Mama Mia. Hindi ako sanay na may nagyayaya dahil matagal na panahon na nung huli po akong makipag-date at dun pa yon sa ex kong nanloko sa akin. Mula kasi nung naghiwalay kami ng ex ko, wala na po akong pinagbigyan. Ni hindi ko na po iniisip na makipag-date. Kaya naman, Mama Mia, mukhang baguhan ako sa larangan ng pakikipag-date noon. Hindi ako magaling sa ganyan. Hindi ako magaling makipag-date. Babala ako. Ako rin. Kaya siguro bagay talaga tayong magkape o mag-coffee date. Hindi na ako humindi, Mama Mia. Simple lang ang cafe na pinuntahan namin. Maliit lang yun. May ilaw na dilaw. May mga Christmas decorations na halatang ilang taon na ring nagagamit. Umupo kaming dalawa sa may pinakasulok na bahagi ng coffee shop na yun. Nag-order kami. Tahimik. Hanggang bigla siyang tumawa. Alam mo, ang awkward natin ano? Napatawa na rin ako. Oo nga. Pero okay lang naman, sagot ko. Ayos lang ba sa'yo kung maging makwento ako para hindi tayo awkward? Ayos lang, mas mabuti nga yun eh. Nagkwento siya tungkol sa kaniyang trabaho. Kung papaano siya napapagod sa araw-araw sa pagde-deliver ng mga ino-order ng customers. Pero masaya siya kapag nakakarating siya sa mga bahay na nakikita niya raw ng magandang mga dekorasyon pampasko. Alam niya raw sa itsura pa lang ng bahay na magiging masaya ang Pasko ng pamilyang nakatira dito. Alam mo, masarap palang makinig sa mga kwento mo. Bigla kong sabi sa kanya nang hindi ko man lang sinasadya. Tumahimik siya. Totoo? Tanong niya. Tumango ako. Matagal na kasi akong walang nakakakwentuhan. Yung mga kaibigan ko kasi may kanya-kanya ng karera, may kanya-kanya ng pamilya, may kanya-kanya ng buhay. Matagal na akong hindi nakikipagkwentuhan sa iba ng ganito. Salamat, sabi ko. Ako rin naman, matagal na ring walang kakwentuhan, kaya salamat din. Sa sandaling yun, may kakaibang init po akong naramdaman, Mama Mia. Hindi naman siya masyadong kagwapuhan. Hindi rin naman siya mayaman kung tutuusin. Pero mabait siya. Napakabait. At sa mundong puno ng panlalamig, sapat na yung kabaitang pinakita niya sa akin para maisip kong may pag-asa pa rin pala ang mundong ito. Paghatid niya sa akin pauwi gamit ang kaniyang motor ay malamig ang hangin. Nung makarating na kami sa tinitirhan ko, ay nag-aya siyang maglakad-lakad daw muna kami. Habang malamig at masarap ang simoy ng hangin. Kaya naglakad-lakad kami ng mabagal na para bang pinapatay namin yung oras. Hana, bigla niyang tawag sa pangalan ko. Pwede ba kitang makita ulit bukas? Huminga ako ng malalim.
Kinapakapa ko sa dibdib ko, Mama Mia, ang pagtanggi dahil sa totoo lang, tumatanggi naman talaga ako na may taong bibisita sa akin o makikipagkita. Kasi nga, ayaw ko na ng koneksyon, lalong-lalo na sa mga lalaki. Pero wala akong naramdaman na pagtutol mula sa loob ko. Kaya napa-oo ako noon, Mama Mia. Oo naman, sagot ko. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon na nababagot, nagagalit, at naiinis ako tuwing Kapaskuhan, ngayon lang ulit ako pumasok sa kwarto ko at umuwi para matulog nang may ngiti sa mga labi. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, hindi ko na po lubos na kinamumuhian ang Pasko. Mula nung gabing yon, nung unang gabi na nagkape kaming dalawa ni Paulo, ay naging parte na rin siya ng araw ko. Wala naman kaming pinag-usapan ng kung anumang tungkol sa aming dalawa. Hindi naman agad na naging kami, Mama Mia. Wala pang label kung tutuusin. Wala pang pangako sa isa't isa. Pero araw-araw, pinaparamdam sa akin ni Paulo na lagi siyang nandyan. Araw-araw, pinaparamdam niya sa akin na espesyal ang Kapaskuhan. Pero sa totoo lang, Mama Mia, kahit na araw-araw niya yung pinaparamdam sa akin, may bahagi sa akin na nagwa-warning. Baka ginagawa ka lang panakipbutas ng Paulo na yan. Di ba nga, nagkakilala kayo dahil bumili siya ng Christmas card para sa babaeng matagal na niyang minamahal? Anong tawag sa'yo? Anong tawag sa pagpunta-punta niya sa'yo? Mama Mia, hindi ko talaga maiwasang isipin ang bagay na yon. Kaya lang, wala naman po akong rason para itaboy si Paulo. Ano bang irarason ko? Wala naman siyang sinasabi na gusto niya ako. Wala naman siyang sinasabi na liligawan niya ako. Pero tuwing umaga, dumadaan siya sa bookstore bago siya pumasok sa kanyang trabaho. Minsan, dinadalhan niya ako ng pandesal, pati na rin ng kape. Minsan naman, wala siyang dala, hi, hello lang, pero sapat na. Kasi sa mga pagkakataon na yon, muntik na po siyang nalilate. Isang araw, dumating siya. Breakfast mo, sabi niya, sabay iniabot sa akin ng isang supot. Uy, Paulo, alam mo naman sigurong hindi mo kailangan gawin to, 'di ba? Tanong ko. Alam ko, pero gusto ko lang, sagot niya. Mama Mia, kahit may mga red warning sa utak ko, ewan ko pero dun ako unti-unting natuto na may mga taong gumagawa ng bagay hindi dahil may kapalit, kundi dahil genuine talaga na gusto lang nilang gawin ang mga bagay na yun para sa'yo. Tuwing gabi ay sinusundo niya ako sa bookstore at sabay kaming umuuwi. Minsan nga, Mama Mia, iniiwan niya lang sa harap ng bookstore ang kanyang motor at naglalakad lang kami pauwi sa tinitirhan ko dahil malapit lang naman iyon. Nagkukwentuhan kaming dalawa araw-araw tungkol sa mga ganap namin, sa kung anong nangyari sa aming trabaho, sa kung anong mga hinarap naming pagsubok sa araw na yon. Minsan tatawa kami dahil may mga nakakatawang pangyayari sa aming dalawa. Minsan naman tatahimik lang dahil boring lang ang araw. Pero kailanman hindi naging pilit ang pag-uusap naming dalawa. Isang gabi, dahil may mga pa-Christmas lights na po sa munisipyo, ay inaya niya akong pumunta kami sa may plaza. Kaya naman pumayag ako, Mama Mia.
May malaking Christmas tree doon sa plaza. Maraming ilaw. May mga batang nagtatakbuhan. May mga pamilyang gumagala, nagsa-sightseeing at nagkukulitan. Napatingin ako doon, Mama Mia. Masakit palang panoorin ang mga bagay na alam mong wala ka. Nakalimutan ko nga palang banggitin sa inyo, Mama Mia. Ulilang lubos na po ako. Bata pa lamang ay wala na po akong mga magulang. Lumaki ako sa may ampunan pero nung nagkaedad na nga ako ay hindi na ako pwedeng pumirmi pa doon. Hindi po ako naampon. Kaya naman sa ampunan na ako nagdalaga. Nung nag-18 ako, Mama Mia, ay umalis na rin ako sa poder ng ampunan na yon. Dahil kailangan ko nang matutong tumayo sa sarili kong mga paa. Pero kahit kailan, hindi naman nagkulang at hindi naman naging malungkot sa akin ang Pasko, liban na lamang nung niloko nga ako ng boyfriend ko. Masaya dito, no? Putol ni Paulo sa pagmumuni-muni ko sa aking nakaraan. Oo, para sa iba, sagot ko naman. Tumingin siya sa akin na para bang iniintindi ang aking pinagdadaanan kahit wala naman akong sinabi sa kanya. Hana, pwede ba kitang hawakan? Sabi niya sa akin ng dahan-dahan. Nanlaki ang mga mata ko. Sa kamay lang naman, yun ay kung ayos lang sa'yo. Mabilis niyang dagdag sa kanyang sinabi nung nakita nga niyang nagulat ako sa tanong niyang iyon. Tahimik lang ako, Mama Mia. Hindi naman ako humindi, pero hindi rin ako verbal na nagbigay ng permiso sa kanya. Matagal na panahon na kasi ang lumipas, simula nung huling may humawak sa mga kamay ko. Matagal na ang lumipas simula nung may nagtanong muna sa akin bago gumawa nito. Tinignan niya ako, parang napahiya siya sa request niya. Nung yuyuko na siya ay binigyan ko siya ng ngiti. Matipid na ngiti lang tapos sabay tango. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ko. Mainit, maingat, parang natatakot din siyang masaktan ako. At sa sandaling iyon, parang may natunaw po sa loob ko, Mama Mia. Hindi naman humigpit ang kanyang pagkakahawak sa akin. Hindi naman niya ako hinila palapit. Hinayaan lang niyang magkatagpo ang mga kamay naming dalawa. Salamat, sabi niya. Na para bang napakalaking bagay ng simpleng pahintulot na binigay ko sa kanya para hawakan niya ang kamay ko. Pag-uwi ko nung gabing yon, hindi agad ako nakatulog. Nakatingin lang ako sa may kisame. Inisip ko kung bakit ba ako natatakot. Kung bakit ba ayokong maging masaya. At kung bakit pakiramdam ko may paparating na sakit matapos ang mga lihim na kilig na nararamdaman ko kay Paulo. Hindi ko talaga gustong pag-usapan ang nakaraan. Lalo na ang tungkol sa kanya. Dun sa ex ko, Mama Mia. Yung lalaking minahal ko noon ng sobra. Yung lalaking pinangarap kong makasama sana habang buhay. At ang lalaking iniwan ako sa araw mismo ng Pasko nung mahuli ko siya na may kinakalantaring iba. Alam mo ba, Mama Mia, na nung nahuli ko siya, binigyan ko pa talaga siya ng pagpipilian. Pinapili ko pa talaga siya kung ako ba o yung babae niya. Pero nung nagkaharap-harap kaming tatlo ay wala siyang pinili. Kaya lang, pagkatapos din ng araw na yon, ay hindi na siya dumating. Hindi na siya makontak. Hindi na rin siya makita sa mga social media accounts ko.
Wala na akong mahanap ng kahit na ano tungkol sa kanya. Na para bang binura na niya agad ako sa buhay niya. Mama Mia, ayoko na sanang balikan ang sakit na yon. Pero habang lihim akong kinikilig tungkol kay Paulo, ay may mga warning signs naman sa utak ko at nagpa-flashback ang nakaraan ko kasama ang ex-boyfriend ko. Isang gabi habang nag-aayos ako ng mga aklat ulit dun sa bookstore ay dumating si Paulo ng mas maaga. Okay ka lang? Tanong niya agad. Ha? Gulat na gulat kong tanong. Oo naman. Bakit? Pero halata pala Mama Mia. Hindi ka kasi tumitingin sa akin. At kanina ka patahimik. Umupo kami sa likod ng counter. Tahimik lang. Hanggang sa hindi ko na napigilan. Paulo? Gusto ko sanang ikwento sa'yo ang isang bahagi ng buhay ko. Ang dahilan kung bakit ayoko ng Pasko. Ang dahilan kung bakit kapag sasapit na ang Disyembre, malungkot at naiinis na ako. Ang gusto ko na lang ay matapos ang Disyembre at magsimula ulit ang bagong taon. May nang iwan kasi sa akin dati, sabi ko. At simula noon, natakot na akong magmahal ulit. Simula noon, nagalit na ako sa Pasko. Mama Mia, hindi naman ako umiiyak habang kinukwento ko yun kay Paulo. Pero nanginginig ang boses ko. Hindi nagsalita agad si Paulo. Lumapit lang siya at umupo ng malapit na malapit sa tabi ko. Hindi ko alam kung paano ka minahal noon, Hana. Pero ang alam ko, hindi mo deserve na iwan at ipagpalit sa iba. Sabi niya. Napapikit ako, Mama Mia, sabay sabing, na-trauma ako. At dahil doon, takot na akong magmahal ulit. Takot na ako na kapag hinayaan kong magbukas ulit ang puso ko ay mabasag lang ulit ito at masaktan. Tumingin siya sa akin. Hindi ka naman nag-iisa, Hana. Ako rin naman. Nakaranas din ng ganyan. Ako rin naman, takot na rin na magmahal. Mama Mia, tiningnan ko ang kaniyang mga mata. Sabay sabing, bakit ka nandito? Kasi Ana, gusto kong isipin na may purpose pa kung bakit buhay pa rin ako hanggang ngayon. At doon ko naramdaman, Mama Mia, na baka ayos lang naman talaga na sumugal ulit. Hindi dahil sigurado ka, kundi dahil ayaw mong palagpasin ang totoong nararamdaman ng iyong puso. Mama Mia, malapit na noon ang December 25. Mas lalong lumalamig ang gabi. Magkasama kaming dalawa ni Paulo habang naglalakad kami pauwi sa tinitirhan ko. Tahimik, mabigat ang simoy ng hangin. Pagdating ko sa tapat ng tinitirhan ko ay huminto siya. Hana, sabi niya, may gusto sana akong gawin, pero ayokong madaliin kita. Alam ko na ang tinutukoy niya, Mama Mia. Kumakabog noon ng malakas ang dibdib ko. Okay lang. Sagot ko kahit hindi naman talaga ako sigurado sa kung anong gusto niyang gawin. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi nagmamadali. Hindi nang-aagaw ng sandali. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay banayad na dumampi ang kanyang labi sa labi ko. Ang halik namin ay hindi naman mainit. Hindi rin mapusok.
Isa lang itong maingat na pagdampi. Pero sapat na yun para manginig ang buong katawan ko, hindi dahil sa lamig ng Disyembre, kundi dahil sa sobrang kilig. Pero tinago ko pa rin ang kilig na nararamdaman ko. Paglayo niya ay huminga siya ng malalim. Promise ko sa iyo, Hana, hindi kita sasaktan, sabi niya. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako. Pero gusto kong maniwala, Mama Mia. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, namimiss ko ulit na may nag-a-I love you sa'yo. Namimiss ko ulit na may mag-aalaga sa'yo. Namimiss ko ulit na may nagmamahal at may minamahal din ako. Isang araw bago ang bisperas ng Pasko, unang beses matapos ang maraming taon na hindi ko tinanggihan ang imbitasyon ng Pasko. Hana, di ba mag-isa ka lang sa Pasko? Iimbitahan sana kita na sa amin ka na mag-Noche Buena, sabi ni Paulo ng gabing yun habang naglalakad kami. Simple lang naman yun. Ako lang at ang lola ko. Lola? Hindi ko alam kung bakit. Pero Mama Mia, naisip ko, ano kayang pakiramdam kapag may lola? Hindi kasi ako lumaking merong ganon. Hindi ba nakakahiya? Hindi ba awkward? Tanong ko. Ngumiti siya. Naku, hindi. Mabait ang lola ko. Mas gusto nga niyang may kasama kami kasi nabuboard na yata siya sa akin. Dahil gusto kong subukan, Mama Mia, dahil gusto kong maging matapang kahit minsan ay pumayag ako. Bisperas ng Pasko. Mama Mia, pumunta kami sa bahay nila. Maliit lang ang bahay nila. May lumang mesa, may simpleng handa, walang engrandeng dekorasyon. Pero warm at napaka-welcoming ng bahay na yon. Siya ba yan? Tanong ng lola niya sa kanya at nakangiti agad itong tumingin sa akin. Opo, sagot niya na medyo nahihiya pa. Hinawakan ng lola niya ang kamay ko. Naku, Hana, salamat at dumating ka. Alam mo bang matagal nang hindi ngumingiti ng totoo tong apo ko? Sabi ng lola niya sa akin. Biglang parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Habang kumakain kami, pinapanood ko si Paulo. Tahimik lang siya pero halatang halata mo sa kanyang mga mata na masaya siya. Para siyang batang nakauwi sa kanyang tahanan. At dun ko naramdaman, Mama Mia, na gusto kong manatili sa tabi ni Paulo. Gusto kong manatili sa tabi niya para araw-araw kong nakikita ang inosente niyang ngiti. Pagpatak ng 12:00 ay naglabasan ng mga kapitbahay nila. May mga nagpapaputok, may mga nagtatawanan. Hinawakan ni Paulo ang kamay ko. Maligayang Pasko, Hana, sabi niya. Ngumiti ako, Mama Mia. Maligayang Pasko din, Paulo, sagot ko sa kanya. At sa sandaling iyon, naniniwala at nararamdaman kong maligaya nga ang Pasko ko, Mama Mia. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, masaya na ulit ang Pasko ko. Na baka pwedeng hindi lang Pasko ko ang magiging masaya ulit. Baka ang buong buhay ko na talaga. Kinabukasan, kahit walang pasok at hindi bukas ang bookstore, ay pumunta pa rin ako doon. Tahimik, malamig. Nag-aayos ako ng mga libro, Mama Mia. Binuksan ko ang bookstore kahit na hindi naman dapat kami bukas. Yung may-ari kasi ng bookstore ay naging kaibigan ko na rin.
Sa totoo lang, pwede na nga po akong hindi pumunta doon, hindi magtrabaho. Pwede akong umabsent kahit kailan ko gusto, sarhan ko lang yung bookstore. Kasi maliit na maliit lang naman yon. Pakiramdam ko nga, minimaintain lang yun ng may-ari para may trabaho ako eh. Pero sa araw na yon, binuksan ko ang bookstore dahil may trabaho din naman si Paulo. Habang binubuksan ko ang bookstore ay iniisip ko, Mama Mia, ano kayang magiging future naming dalawa ni Paulo? Ayoko naman siyang pangunahan. Ayoko rin siyang tanungin dahil baka isipin niya masyado akong atat. Ganun naman talaga kapag babae ka, no, Mama Mia? Wala kang ibang kailangan gawin kundi ang maghintay kung kailan ka yayayain ng lalaki. Habang busy ako sa pagpunas-punas ng counter, ay may pumasok sa loob ng bookstore. Hindi ko agad tiningnan. Akala ko isang customer lang na naligaw o baka naman si Paulo at binisita lang ako. Hanggang sa marinig ko ang boses niya. Hi, Hana. Nanigas ang buong katawan ko, Mama Mia. Maging ang leeg ko ay nahirapan noon na lumingon sa kanya. Pero tinatagan ko ang loob ko. Matapos ang ilang segundo ay dahan-dahan na kong humarap. At doon ko siya nakita. Siya. Ang taong dahilan kung bakit matagal kong kinamuhian ng Pasko. Ang taong dahilan kung bakit matagal akong nagalit sa Disyembre. Ganun pa rin ang itsura niya. Medyo tumanda lang siya siguro dahil matagal na panahon na rin ang lumipas nung huli naming pagkikita dalawa. Pero ang tanong, bakit sa haba-haba ng panahon ngayon pa siya nagbalik? Bakit sa tagal-tagal ng mga taon ngayon lang niya ako pinuntahan? Alam naman niya simulat sa pool kung saan ako nagtatrabaho. Bakit? Bakit ka nandito? Tanong ko sa kanya nang walang kagana-gana. Wala na nga rin sigurong galit ang boses ko nung mga panahon na yun eh. Pwede ba tayong mag-usap, Hana? Kahit sandali lang. Dumaan ako dito sa bookstore. Akala ko sarado pero nung bukas, pumasok ako. Nagbabakas sakali na nandito ka sa loob. Gusto kong tumanggi, Mama Mia. Gusto kong sabihin sa kanya na busy ako pero wala naman siyang nakikitang ginagawa ko liban sa pagpunas-punas ng counter. Kaya naman, umupo kami sa sulok ng bookstore na yon. Bumalik ako, Hana, para humingi ng tawad sa'yo. Sabi niya, patawarin mo ko sa ginawa ko sa'yo. Patawarin mo ko sa ginawa kong panloloko. Naduwag ako eh. Naduwag ako dahil masyado nang nagiging seryoso ang relasyon natin nung mga panahon na yon. Yung mga madre dun sa ampunan, kapag bumibisita tayo dun, lagi na nilang tinatanong sa akin kung kailan tayo magpapakasal. Pati mga magulang ko ganun din. Kaya mo ako niloko? Tanong ko. Sorry. Sorry, na-pressure lang talaga ako. Na-stress ako. At sakto naman na nandun siya. Sakto naman na siya ang naging takas ko sa stress na nararamdaman ko sa buhay ko. Pwede mo naman sana akong kinausap. Madali naman sana akong kausap eh. Pwede ko rin naman sanang kausapin sina sisters na huwag kang pressurein. Alam ko. Pero alam ko rin na nag-e-expect ka na noon na magpo-propose ako sa'yo anytime. At ganun ang rason mo, kaya ka nagloko. Ganun ang rason mo kung bakit siya ang pinili mo.
Patawarin mo ko, Hana. Akala ko kasi noon, hindi na kita kailangan. Akala ko kasi noon, magdadala ka lang ng pressure sa akin. Oh, bakit ka ngayon nandito? Dahil nakita kita last week sa may palengke. At simula nung nakita kita, hindi ka na ulit nawala sa isip ko. At na-realize kong ikaw pa rin pala, Hana. Anong nangyari dun sa babaeng pinalit mo sa akin? Hindi din naman kami nagtagal. Hindi nga kami umabot ng 1 taon eh. Kasi hindi ko naman siya mahal. Di ka pala umabot dun ng 1 taon. Bakit di ka nagbalik agad? Bakit ngayon lang? Bakit inantay mo pang makita mo ulit ako sa palengke? Kasi Hana, nahihiya ako sa'yo. Pinilit kong panindigan ang desisyon ko na wala ka na sa piling ko. Pero kasi, hindi ka na mawala-wala sa isip ko eh. At ngayong dumaan ako dito sa bookstore at nakita kong bukas ito, ay nagbabakasakali ako. Pero hindi mo ba naisip na baka huli na ang lahat? Diretsahan kong tanong sa kanya, Mama Mia. Tahimik lamang siya. May iba na ako, sabi ko, sa kalmadong boses. Hindi ko alam, Mama Mia, na darating pala ang panahong ito. Darating pala ang panahon na magkikita ulit kaming dalawa. Tapos sa pagkikita namin, ako pala itong may mahal ng iba. Masaya ka ba? Tanong niya sa akin. Hindi agad ako nakasagot, Mama Mia. At sa sandaling iyon, ay bigla namang bumukas ang pintuan ng bookstore at pumasok si Paulo. Natigilan siya nang makita niya kaming magkatabi. May customer ka pala, sabi ni Paulo na pilit pinapakalma ang kanyang sarili. Tumayo ako agad. Paulo, ako ang ex niya. Biglang sabi ng ex-boyfriend ko, Mama Mia. Natahimik ang buong bookstore. Natahimik kaming tatlo. Nagkatinginan kami ni Paulo. At dun ko nakita ang takot sa kaniyang mga mata. Hindi galit, Mama Mia. Takot. Hindi na ako hinihatid ni Paulo pauwi nung gabing iyon. Nung gabi ng araw ng Pasko. Hindi na rin siya bumalik kinabukasan. At pati na rin sa susunod na araw. Sinubukan kong tawagan si Paulo. Pero wala siyang sagot. Nag-text ako sa kanya pero wala akong nakuhang reply. Akala ko noon, Mama Mia, tulad ng ex ko, mawawala na lang si Paulo sa buhay ko na tila isang bula. Sabi ko nun sa sarili ko, may kung anong malas o kamalasan yata na hatid sa akin ang Kapaskuhan. Hanggang isang gabi, nakita ko siya sa labas ng bookstore. Oh, milagro't pumunta ka dito. Hindi siya tumingin sa akin. Paulo, iniiwasan mo ba ako? Bakit? Hindi siya agad tumingin. Sorry. Pero hindi kasi ako marunong lumaban sa mga alaala at ayokong maging pansamantala ulit. Masakit ang kanyang sinabi, Mama Mia. Hindi ka naman pansamantala, Paulo. Ikaw ang pinili ko. Tumingin siya sa akin. Sigurado ka? Nung huli akong nagmahal ng babaeng
may nakaraan. Hindi naman ako ang pinili sa huli. Nasaktan lang ako. Umiyak lang ako. Nasira lang ako. Hana, sana sigurado ka sa sinasabi mo. Kasi ako, kapag pumasok ako, sinisigurado kong buo ako. Sabi niya. Lumapit ako sa kanya, Mama Mia. Bigyan mo lang ako ng oras, Paolo. Tumango siya, pero halata ko sa itsura niya na takot pa rin siya. Magbabagong taon na noon, hindi na bumalik si Paolo sa bookstore. Araw-araw kong hinihintay ang pamilyar na tunog ng pintuan. Araw-araw akong umaasang siya ang papasok doon, pero hindi. Tahimik ang mga araw. Maingay ang mga alaala. Isang hapon, Mama Mia, bumalik ulit ang ex ko. Sinabi ko na sa kanya na may iba na ako. Sinabi ko na sa kanya na si Paolo na ang gusto ko. Hindi pa rin ba siya bumabalik dito? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Hana, tanggap ko naman na malaki ang pagkakasala ko sa'yo. Na sinira ko ang tiwala mo. Sinira ko ang relasyon nating dalawa. At alam ko na may iba na sa puso mo, pero mahal pa rin kita, Hana. Nagbabaka sakali ako na kapag hindi kayo mag-work, baka pwedeng maging tayo. Napatingin ako sa kanya. Mahal mo ba talaga ako? O mahal mo lang yung ideya na bumalik tayo sa dati? O mahal mo lang yung ideya na pinatawad kita? O mahal mo lang yung ideya na naghugas ka na ng kasalanan mo? Tumahimik siya, Mama Mia, at dun ko nalaman ang kaniyang kasagutan. Isang araw bago ang bagong taon, magpasok ko sa bookstore, galing ako noon sa pagbili ng makakain, ay may iniwanang sobre sa counter ng bookstore. Walang pangalan, pero kilala ko ang sulat kamay. Binuksan ko yon. Hana, hindi ako umalis dahil may iba ka. Umalis ako dahil natakot akong baka hindi rin ako sapat para sa'yo. Sanay na kasi akong iwan ng mga taong minamahal ko. Pero kahit pala sanay na ako doon, hindi ko pa rin maiwasang masaktan kapag nangyayari yon. At ayoko nang maranasan pa ulit yon. Pero mali ako, Hana. Dapat pala mas pinili kong manatili. Hindi ko alam kung huli na ba ang lahat. Pero kung sakaling hinahanap mo pa rin ako, nandito lang ako. Aantayin kita araw-araw sa lugar kung saan una tayong nagkaping dalawa. Alam ko kung sino ang nagpadala noon, Mama Mia. Alam kong sulat kamay iyon ni Paolo. At alam ko kung saan ang tinutukoy niya. Sa araw din na yun, December 31, madilim ang langit pero maingay ang paligid. May mga nagpuputukan ng mga paputok sa kalsada. Tumakbo ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Hindi ko alam kung maniniwala ba siya sa pagmamahal na iaalay ko o kung tatanggapin pa ba niya ito. Mama Mia, pagdating ko dun sa coffee shop, ay walang masyadong tao. Pero sa pinakadulong bahagi noon ay nandun siya. Nakatayo, tahimik. Pagkakita niya sa akin ay parang huminto ang mundo. Hana, tawag niya sa pangalan ko. Paolo, pinipili kita. Ikaw lang, araw-araw. Sabi ko kaagad. Tumahimik lamang siya pero unti-unti siyang naglakad papalapit sa akin. At nung
Halos 1 pulgada na lang ang layo ng katawan namin sa isa't isa ay nagtanong siya sa akin. Sigurado ka? Tumango ako habang umiiyak. Wala na akong pakialam noon kung may makakita man sa aming dalawa o kung mapahiyaman ako sa ibang tao doon. Hindi kita iiwanan. Hindi sa Pasko, hindi kailanman. Hinawakan niya ang kamay ko. Pagkatapos pati ang mukha ko. Salamat. Salamat, Hana. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay tinawid niya ang maliit na espasyo na pagitan ng mga mukha namin at hinalikan niya ako. Para akong may mga narinig na mga paputok, mga fireworks na nagsiputukan nung hinalikan niya ako ng mariin. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, sa matagal na lumipas na panahon, may tao na akong makakahawak kamay sa pagsalubong ng bagong taon. Opo, Mama Mia. Sa araw din na yun ay naging opisyal ang relasyon naming dalawa ni Paulo. Pagkatapos naming magkape ay bumalik ako sa bookstore at sinara ko na yun. Pagkatapos ay pumunta kami sa bahay nila. Masayang masaya siyang ibinalita sa kaniyang lola ang tungkol sa pagkakaroon namin ng opisyal na relasyon. Masayang masaya ang lola niya, Mama Mia. Malaki talaga ang pasasalamat nito sa akin. Dahil ang tagal na raw niyang nakikitang nasasaktan ng kaniyang apo. Pareho pala kaming dalawa ni Paulo. Siya lang, Mama Mia, iba yung kanya. Kasi para siyang ginawang panakip butas eh. Nung nagkalabuan, yung babaeng iniibig niya at ang boyfriend nito, ay siya kanya nilapitan si Paulo. Naging sobrang close nila sa isa't isa. To the point na parang pinaasa na niya si Paulo. Si Paulo naman, ginawa niya ang lahat para sa babaeng yun. Flowers, hatid sundo, movies, dinner, kahit pa saktong-sakto lang ang pera niya. Akala niya magiging sila na dahil may nangyari na rin daw sa kanila. Pero ang ending, Mama Mia, nung naging okay sila ulit nung boyfriend niya, ay iniwanan niya si Paulo sa isang tabi na para bang nag-iwan lamang siya ng pusa at iniligaw ito. Dahil doon ay sobrang sakit yun kay Paulo. Ang tagal niya raw nakamove on. Kahit daw may iba pang babaeng ito, Paskong Pasko ay lagi daw siyang nagpapadala ng Christmas cards dito. Hanggang sa noong nakita niya raw ako sa bookstore na yon, kung saan kami unang nagkakilala. Kung saan bumibili siya ng Christmas card para pa rin sa parehong babae. Ang hindi raw niya alam, Mama Mia, ay kung bakit hindi niya maigawang isend ang Christmas card na yon. At kung bakit daw ako ang naiisip niya. Kaya sa halip na isend ay pinunit at sinunog na lang daw niya yung Christmas card. Sa unang pagkakataon daw ay hindi siya nagbigay ng Christmas card dun sa babae. At sa unang pagkakataon, hindi na niya ito naaalala. Mama Mia, nangako kami ni Paulo sa isa't isa na hindi namin gagawin sa isa't isa yung ginawa ng mga taong minahal namin minsan sa aming dalawa. At pagkatapos ng bagong taon ay masaya ako. Makalipas ang ilang buwan, bumalik ang ngiti ko. Bumalik ang tiwala ko. Bumalik ang sigla ko. Hindi naman po perpekto si Paulo. At malayong malayo din naman ako sa pagiging perpekto. Pero sabay kaming natututo sa aming relasyon. Sabay kaming natututo sa aming pagkakamali. Sabay kaming natutong manatili at magmahal ng totoo. Hanggang sa mabilis na lumipas ang isang taon. Isang Disyembre, isang taon yun matapos ang lahat-lahat.
Ang una naming pagkakakilala ay naglakad kami sa parehong plaza kung saan kami nanood ng mga palights. Hinawakan niyang kamay ko. Alam mo, sabi niya, ikaw ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa Pasko. Ngumiti naman ako. At ikaw, Paulo, ikaw ang dahilan kung bakit natutunan kong mahalin ulit ang Pasko. Simula ng Disyembre na yon, araw-araw na kaming magkasama. Bawat Pasko ay magkasama naming sinasalubong ito. Sa ngayon, Mama Mia, ay maglilimang Pasko na po ang aming pagdadaanan bilang mag-boyfriend. At huli na rin ito, Mama Mia. Kasi December 27, ngayong taon na ito, ay nakatakda na ang pag-iisang dibdib naming dalawa ni Paulo. Mama Mia, alam ko po maraming pwedeng rason kung bakit kaiinisan mo ang isang okasyon. Maraming pwedeng rason kung bakit ayaw mo sa Pasko. Pero, naniniwala ako na meron at meron talagang darating na rason para makita mo ang tunay na kahalagahan ng okasyong ito. Maraming salamat po, Mama Mia. At naway na-enjoy nyo itong aking kwento at napulutan ninyo ito ng aral at inspirasyon. Lubos na nagmamahal, Hana. Ay, lumaban si Hana, matapang, charot. Grabe naman, no? Nakakakilig naman ang naging karanasan ng pag-ibig ni Hana sa Kapaskuhan pa talaga. Congratulations sa inyo, advance! Kasi this December 27, 4 na araw na lang, kasal na ninyong dalawa. So congratulations in advance kay Hana at kay Paulo. Naway manatili kayong magmahalan at manatili kayong ipaglalaban ang isa't isa. Ano ba itong buhok ko? Ang isa't isa. Ayan, maraming thank you, Hana, sa pag-share mo ng napakaganda at nakakakilig naman talaga na kwento ng pagmamahalan ninyong dalawa ni Paulo. Kung meron po kayong sariling kwento na nais nyo pong i-share dito sa ating programa, all you have to do is to email that to us. Ayan po ang ating email address sa baba, mamamiacdo0317@gmail.com. At syempre, paki-like at share na rin ng video na ito, ha? Para naman marami ang matuwa, marami ang kiligin ngayong Kapaskuhan. Grabe naman, diba? Feel na feel nyo ba ang love this Christmas? Charot. Anyways, bago tayo magpaalam, alam nyo na yung drill. Maghahay muna ako sa ating mga suki na mga members. Hay ako sa pinakauna nating member na si Freaky. Maraming salamat. Hay din kay Mila Raduban, kay Gail Easy, kay Gimaras Girl, kay Maureen Tugab na 5 months na po nating mga members. Hello rin ako kay Maria Elena Abe na 4 months na po. Kay Evelyn Kawit na 3 months, kay Dayan Martinez at kay Colleen Bueno na 2 months, kay Smackdax na 1 month na nating member, happy month, sorry. At kay Benson Boyser na 1 month na rin nating member. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagmamahal at pagsuporta dito sa channel natin na ito. And bago tayo umalis, syempre, magpapa-shoutout tayo dun sa mga kahit hindi natin member, lagi pa rin nandyan para sa atin. Hi ako kay Elizabeth Lagunday. Hi sa'yo. Kay Liza Chen na medyo reklamador. Hi Liza Chen, maraming salamat. Kay Cynthia Ruiz, maraming thank you, Cynthia. Kay Nora May Palencia, bago yung mga pangalan, ha. Hi din kay Queen Yara. Ito, hindi na to bago. Kay Christy Dimitrial, maraming salamat. Rose Eunice. Kay Sally Buma, maraming thank you. Kay Mary Rose Balanlay. Kay Nora Barido Hamandre, thank you so much sa walang sawa ninyong pagmamahal at pagsuporta dito sa channel natin. Kay Nasha Sher Tolentino from Bernay, maraming salamat. Kay Marvy Montecillo, thank you very much. At sa inyong lahat po na walang sawang nagmamahal at sumusuporta nitong ating munting channel. I love you all so much. Please subscribe to this channel
channel kung hindi pa po kayo subscriber at click the notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron po tayong bagong upload dito sa channel na ito. I love you all. Sorry po. I love you all so much. Mwah! Mag-ingat po kayo palagi and Merry Christmas. Ako po si Mama Mia. Bye-bye!